Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo na at ating sabayan ng koro sa pambungad na awit. Hayang magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya. Sumilay na ng biyayang pangako niya, Tayo'y nagkakatipon bilang isang pamilya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya sa pagbubukas ng prosesong sinodal sa ating sambayanan. Umasa tayo sa makainang pagtulong ni Maria, ang Reyna ng mga Apostol at Ina ng Simbahan. Ang pagpapanibago ay pangarap at hangad ng Diyos, ang patuloy niyang gawain sa daigdig.
Manalangin tayo na ialok sa lahat ang kaloob na pagpapanibago ng Espiritong nagpapanibago at pasiglahin ang naglalakbay at misyonerong simbahan nang siya'y maging tanda at lingkod ng pagpapanibago ng lahat kay Kristo. Kinikilala namin ang pananatili at ang kamay ng Diyos na kumikilos sa aming buhay. Tanda ng kanyang katapatan sa kabila ng ating pagkasalawahan. Hiling namin kapatawaran habang tumatalima kami sa panawagan ng pagpapanibago. Muli nating itinatalaga ang aming sarili sa lubos na pagbabalik loob ng puso at isipan at ang pagbubukas nito sa banal na Espiritu upang kami maisugo sa landas ng magkakaagapay na paglalakbay bilang isang simbahang misyonero. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban naming magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling namin marapatin mong basbasan ng tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ng buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan at ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan. Ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan at sa kapagkakamit namin ng sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dalisayin nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo ng makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, gustong anak ng Diyos, kordero ng Ama, isang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulungkot sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang malang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo ay iyong tinuruan ang mga nananalig sa kaibuturan ng kalooban. Ipagkaloob mong aming matutuhan sa Espiritu ring ito ang tanang katuwiran at maligaya naming kamting lagi ang kanyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakakyapanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ng lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa labok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo, sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Patay na ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghain ang buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinit ng mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ngayon na nanonood sa Facebook page ng ating parokya. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pong binubuksan ang proseso na pagdaraanan ng ating simbahan. Ito po yung tinatawag na synod. Marahil hindi kayo pamilyar sa kung ano yung synod. Ito yung tungkol sa sama-sama bilang isang simbahan na maglalakbay. At meron tayong mga pagninilayan. Sa mga susunod na araw, mga kapatid, kayo ay aanyayahan ng simbahan na makiisa sa pagninilay na ito. Nang sa gayon, ang mga laiko, ang mga binyagan ay magkaroon ng boses sa simbahan. Ang nais ng Santo Papa, makiisa sa pangarap ang mga tao. Makiisa ang mga tao sa pagdedesisyon ng simbahan. Kaya po, sa araw na ito, binubuksan ang pre-synodal process. Kasi ito ay 3 taong paghahanda. Magkakaroon po ng pagtitipon ang mga obispo doon sa Vatican sa year 2023. At sinisimulan ngayong taong ito ang proseso. May mga pagtatanong na gagawin sa mga tao, may mga pagbabahaginan, at kayong lahat ay aanyayahan na makidalo sa prosesong ito. Bakit natin ito ginagawa? Sa panahon na para bagang napakahirap na magkaroon ng mga pagtitipon-tipon dahil sa pandemya. Bakit ngayon natin ito gagawin? Hindi ba mas mainam na ang simbahan ay tumahimik na lamang sa isang tabi? Mga kapatid, nais ng ating Santo Papa na sa panahong ito, madama ng mga tao ang kahalagahan ng simbahan. At sino ang tinuturing na simbahan? Walang iba kundi tayong lahat. Ini-imagine ko nang nais ng Santo Papa para tayong mga liwanag na magbibigay daan, linaw sa mga taong naguguluhan sa mga panahong ito.
Kaya ang nais ng Santo Papa, lahat ng mga Katoliko, lahat ng mga binyagan ay maging bahagi sa proseso ng synod. At sa synodality, sa proseso, meron pong tema na ibinigay ang ating pong simbahan. Communion, participation, and mission. Communion, ibig sabihin mga kapatid, na sa mga panahong ito, dito natin masigit kinakailangan ng isa't isa. Kailangan nating magtulungan. At mangyayari yun mga kapatid, kung hahayaan natin ang ating mga sarili na gabayan ng Espiritu Santo. May mga pagkakaiba man tayo. May mga iba't ibang mga prinsipyo. May iba't ibang mga paniniwala. Iba't ibang personalidad. Pero sa mga panahong ito, kailangan natin ang pagkakaisa. At yan ang hinihingi sa atin ng simbahan. Communion. Pangalawa, participation. Pagkakaisa at pakikiisa. Hindi magiging tagumpay o walang pagkakaisa kung walang makikiisa. Ibig sabihin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, sa mga panahong ito, hindi pwedeng tayo ay tagamasid lang. Hindi pwedeng ang ating pananampalataya ay maligamgam. Sa mga panahong ito, kailangan natin maging kabahagi ng simbahan. Hindi natin pwedeng sabihin na bahala na ang mga pari, bahala na ang mga naglilingkod sa simbahan, bahala na sina brothers and sisters, bahala na ang mga katikista na magturo sa mga kabataan. Sa mga panahon ngayon, kailangan na ang lahat ng mga Kristiyano ay makiisa sa misyon ng simbahan. Hindi pwedeng tayo ay mauupo na lamang sa isang tabi. Bakit ka makikiisa? Dahil alam mo ang layunin ng simbahan at batid mo na may kaya kang gawin. At sa pakikiisang ito mga kapatid, nakikibahagi ka rin sa misyon ng simbahan. Pero laging tatandaan na ang misyong ito ay pakikilahok natin sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo gagawa ng ating sariling misyon. Bagkus bilang isang simbahan, bilang mga tinawag, bilang mga tinipon, bilang mga pinagkakaisa at nakikiisa, tayo ay inaasahang makibahagi sa misyon ng simbahan. Kaya po mga kapatid, sa pagbubukas ngayon ng pre-synodal process sa mga darating na araw, magbibigay ang simbahan ng mga katanungan, questions for reflections na pwedeng pag-usapan ng mga komunidad, ng mga organizations ng simbahan, ng pamahalaan, ng mga grupo, even kahit sa mga opisina, sa lugar na pinagtatrabahuhan. At kapag natipon na yung resulta ng mga pinagnilayan, ito po ay isi-synthesize. At kapag na-synthesize, dadalhin po sa Federation of Asian Bishops Conference. At mula doon, bubuo sila ng working document. At kapag nagawa na yung working document, dadalhin naman sa Vatican. At ang Vatican maglalabas
ng dokumento na magsisilbing gabay ng simbahan, na siya namang pong i-implement natin sa simbahan. Dito pinapakita na tayong lahat ay naging kabahagi ng plano, ng desisyon ng simbahan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Bishop Francis po, nagsabi na maaring mga suggestion na lumabas sa mga tao, sabi niya, halimbawa daw, sa pagpili ng mga obispo. Sa pagpili kasi ng mga obispo, ang ginagawa, mamimili yung titignan na candidates ng obispo, tapos magpapadala ng mga sulat, tinatawag na subsikreto, parang evaluation. Pero ang nice daw niyang isuggest, manggagaling sa mga tao ang gusto nilang maging obispo. Ang sabi rin ni Bishop Francis sa Presbyterium, baka di niyo po nauunawaan yung mga terminology na ginagamit ko. Presbyterium, para pong ito ay council ng simbahan dito sa ating diocese. At kapag sinabing Presbyterium, kasama po dyan yung obispo, yung mga officers sa mga vicar foreign, yung mga namamahala po sa mga vicariates o yung mga magkakalapit na simbahan. Ang sabi ni Bishop Francis, gusto daw niya sa pagdating ng panahon, kasi mga pari lang ang kasali doon. Gusto niya sa darating na panahon, may kasama ng mga laiko, may kasama ng mga madre na pwedeng magdesisyon sa simbahan. Marami pang gustong isuggest, katulad na lang ng aransel, katulad na lamang ng tithings. Kasi po sa simbahan, alam nyo naman ito, na kapag may kinakasal, kapag may binibinyagan, kinukumpilan, mayroong inaabot sa simbahan. Pero baka sa pag-uusap, mawawala na iyon. Bagkus ang hihikayatin ng mga tao na mag-tithings. Mga pagbabago sa simbahan. At ang nais ng Santo Papa, mapakinggan ang tinig ng mga tao. Dalang simbahan, walang iba kundi tayo. Sana malinaw iyon sa ating lahat. Hindi lang kaming mga pari. Ang simbahan. Kaya hindi na masasabi ng ibang mga tao na laging against ang simbahan. Kasi sinasabi, against sa mga pari. Pagkos magiging malinaw sa atin, ng simbahan walang iba kundi tayong lahat. At tayo ay mayroong bahagi sa misyong ito ng simbahan. Sa mga darating na araw po, magkakaroon tayo ng proseso. At yan ang hinikayat sa atin ng Santo Papa. Para na sa gayon, tuluyan nating madama ng simbahan. Walang iba kundi tayo at kabahagi tayo. Yayakapin natin ang simbahan. Mamahalin natin ang ating simbahan. Dahil alam natin na atin ito. Iingatan natin ito. Magiging kabahagi tayo sa misyong ito. Amen. At bilang isang sambayanan, ating dasalin, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tayo mga kapatid ay naghihintay ng mataimtim, kaya tayo lalong masugid na lumuhog upang sa panahong ito ay loobin niyang pagkamtin ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos, sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdarahop, at ang mga tumatalikod sa masama ay binuhayan niya ng loob. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, upang siya'y maging liwanag sa mga bansa at maging pangkalahatang sakramento ng kaligtasan, nakikilakbay sa lahat ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Papa, Francisco na aming Obispo, at sa banal at tapat na bayan ng Diyos sa Dioceses ng Antipolo, upang sa pagdiriwang ng sinodong ito ay matulungan tayo na makilala at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at lingkod sa pamahalaan, upang lagi nilang hangarin ang makabubuti sa lahat, kumikilos ng may katarungan at may karangalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may sakit, nalulumbay, inaapi at nagdurusa, upang hindi sila makaligtaan, bagkus dapat napahalagahan at alagaan bilang mukha ni Kristo sa isang nagdurusa ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagtitipon ngayon, upang ang prosesong sinodal na ito ay akayin tayo sa masigit na pagbubuklod ng simbahan, pagyabungin ang ating pakikilahok dito, at mapalago tayo para sa pagsasakatuparan ng ating misyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong Ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhika. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama rin ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isunugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo,
ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At bilang isang pamilya na pinagbubuklod ng Espiritu Santo, ating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw ko. Kami Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at maghangad kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you. Peace be with you. Pero
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Komunyon Espiritual. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan na ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Pagkatapos daw po ng maraming operado, isunod na daw po yung prayer para sa ating ito. Ayan. Magsiluhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata, para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama,
Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mabakuna ang pandemya sa ating bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamintin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Ang panalangin ng Sinodo. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin, manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daang dapat tahakin at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipagadya mong maging sanhi kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan tungo sa maling daan o di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan at huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katuwiran. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dako at panahon sa pakikipagkaisa ng Ama at Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang nag-uumapaw na Espiritu sa aming kalooban, ay siya nawang sa amin dumalisay at pausbungin nawa sa aming kaibuturan ang kanyang dinidilig na kabutihang bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama rin ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalaala. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa repairs and maintenance na inaanay na po na kisame ng ating simbahan. Sa mga nais magpamisa para sa kanilang mga minamahal na yumao, makakahingi na po mula sa opisina ng ating parokya o kaya sa mga greeters and collectors ng mga sobre para sa inyong mga handog at pamisa. Ang mga sobreng ito ay huhulog po lamang sa kahong nakalaan para rito na matatagpuan po dito po sa harap ng altar.
Sa mga kumuha ng unit ng Columbari at matagal nang hindi nakakapaghulog ng kanilang monthly amortization, inaanyayahan kayong makipag-ugnayan po sa ating opisina sa mga parokya sa lalo pong madaling panahon. Sa mga nagsasama na ng 5 taon pataas, subalit di pa kasal sa simbahan, magkakaroon po tayo ng kasalang pamparokya sa darating na 11 ng Disyembre 2021, Sabado, sa 9 ng umaga. Ito po ay libre. Sa mga interesado, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Patuloy po nating sundin ang mga safety and health protocols na ipinatutupad ng IATF tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield at pagdadala ng vaccination card. Pagkatapos ng misa, mauupo muna ang lahat at hihintayin ang senyas ng mga usherettes bago lumabas ng simbahan. At pasalamatan po natin ang paring nagdiwang ng banal na misa, ang ating butihing kura paroko na si Reverend Father Ferdinand Delatado. Bago po ang final blessing, naging tradisyon po natin na sa tuwing panahon ng undas, dinadala niyo yung larawan ng inyong mga mahal sa buhay dito sa simbahan. Ngayong taong ito po, hindi po muna natin yun gagawin dahil wala po kaming makitang paglalagyan dahil nga po inaayos ang ating simbahan. Ngunit maaari po kayong makapagpamisa. Meron pong sobre na ibinibigay ang ating mga greeters. Isusulat niyo po yung pangalan ng mga mahal niyo sa buhay na yumauna, kalakip ng inyong handog, at ilalagay po doon sa box sa may gilid ng ating altar. Ganyan mga kapatid, inanyayahan ko po kayo sa darating na Martes, 5:30 ng hapon. Ating pong babasbasan ang mga imahen na bagong inilagay sa labas ng simbahan. Ang mga imahe ng 12 apostoles at ng banal na pamilya, sina Jesus, Maria at Jose. Gayun din, pagkatapos po ng pagbabasbas, meron pong pagdiriwang ng misa. Kung niyo pong naaalaala, ngayong taong ito ay Year of Saint Joseph. At ang ating pong simbahan ay dedicated to Saint Joseph. Kaya meron pong diocesan mass in honor of Saint Joseph sa darating na Martes. Pagkatapos po ng pagbabasbas ng imahen, 5:30 ng hapon, mag-uumpisa ang ating selebrasyon. Kaya inanyayahan ko po kayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo, tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain at pakaingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Umayo kayong masaya at punong-puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos.